Ang kahirapan ay isang bagay na mahirap takasan. Eka nga ng matatanda, pagdamad ka, mananatili kang isang dukha. Tara, pakinggan natin ang karanasan ng isang dalagang taga-Samar. Tumakas sa kanyang ama at napadpad sa kamay nilaan. Samar ang probinsya na aking kinagisnan. Ang lugar na pagtatamad-tamad ka, gutom ang iyong mararanasan. Ako si Roan, babaeng malakas ang loob kahit naduwag at may pagkamangmang. Taong 1989, 14 anyos pa lamang ako noon nang tumakas ako sa aking magulang. Dahil kaming magkakapatid ay ipinagbibili ng itay sa isang beer house at ginagawang babaeng mababa ang lipad, eka nga nila. Ayoko po itay, maawa naman kayo sa amin. Palahaw ng ate ko habang ako ay nanginginig sa isang sulok. Ako ang masusunod, hindi kayo. Dapat lang mapakinabangan ko na kayo at malaki-laki na rin ang naging puhunan ko sa inyo. Sigaw ni itay na ang tingin ko sa kanya ay mistulang isang halimaw na sa mga oras na iyon. Nagkataon kasi na puro kami babae at ako ang bunso. Nakita ko ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid ko at nakakasuka ang kanilang trabaho. At dahil nga sa hindi naman kami nakapag-aral, ay mangmang kami sa lahat ng bagay. Nakikita ko na umiiyak ang mga ate ko dahil masakit ang kanilang mga katawan. Umiiyak sila habang hawak ang maselang parte ng kanilang katawan dahil sa iilang lalaki na rin ang naging parokyano nila gabi-gabi. Ang sakit! Parang napupunit! Ayoko na! Bakit ba kasi kailangang mangyari to sa amin? Hagulgol ni ate habang hawak ang kanyang pagkababae. Agad pumasok sa aking isipan na hinding-hindi mangyayari yun sa akin. At kada gabi na dumarating ang tatlo kong kapatid habang tumatagal ay nakikita kong nag-iiba na rin ang kanilang kilos at mga pananalita. Bakit ate, hindi na lang kayo tumakas? Saad ko pa. Roan, akala mo ba madaling takasan ng itay? Kita mong madami yung bataan dito sa ating lugar. Sagot naman ng ate ko sa akin. Lahat buhay to, ang dumi-dumi ko na. Sasama na nga ako sa matandang parokyano ko. Bahala na kayo sa buhay nyo. Babayaran daw ang itay ng malaking halaga. Wika pa ng isa kong kapatid, naramdam ko ang kanyang galit sa aming ama. Napansin ko na nagiging palaban na rin sila. Bastos at marunong na ring uminom ng alak at magyose. Natatakot na ako sa magiging kapalaran ko. Alam kong malapit na rin akong ipagbili ni itay. Hinihintay na lang daw akong magkabuuan ng dalaw at ipagbibili na rin ako sa mga manyaki sa beer house. Naidaing ko ang aking kinatatakutan sa aking kamabatang si Amy at awang-awa ito sa akin. Gusto man daw niya akong tulungan, kaso lang pareho lang naman kaming dalagita pa lamang noon. Ayokong maging babaeng parausan lamang, Amy. Gusto kong magkapamilya ng matino at gusto ko ring magkaanak. Pero paano ko naman matatakasan si itay? Wala naman akong pera. Daing ko pa sa kaibigan ko. Basta Roan, pag oras na ipagbibili ka na, tumakbo ka na lang at magtago ha. Basta bahala na, gumawa na lang tayo ng paraan. Saan ng kaibigan kong si Amy at kahit alam kong wala naman itong kakayahan, pero siya ang aking daingan. Masaya na akong may napagsasabihan, sabay kaming iiyak at uuwing luhaan. Habang dumaraan ang mga araw at nananalangin akong huwag muna akong datnan ng buwan ng dalaw. Sa tuwing nakikita ko ang itay na nakatitig sa akin, para bang isa akong kandila na unti-unting nauupos. Hoy! Ibili mo nga ako ng gin, Roan. Bilisan mo! Sigaw na utos ni itay habang nanginginig naman ang aking katawan papalapit sa kanya. Isang halimaw na ang tingin ko kay itay. Pakiramdam ko ay kayang-kaya niya akong lamunin ng buhay dahil ang tingin niya sa akin ay pera at takam na takam siya nang dahil doon. Ang amin namang ina ay walang pakialam sa mundo.
Dati rin kasi siyang nagtatrabaho sa isang beer house. Basta ang mahalaga lamang sa kanya ay makakain kami at hindi nagugutom. Kahit sikat na kami sa barangay namin bilang mga anak ng pokpok, sigaw nila sa amin ngunit deadman lang ang inay. Wala itong pakialam at parabang isang robot na dadaan sa gitna ng mga tao na halos duraan na kami sa mukha. Luluha na lang ako at tutungo. Masakit na marinig ang mga katagang iyon. Daig ko pa ang sinaksak sa dibdib at tumutulo ang dugo ng napakasakit. Mga isang araw, pukpok na rin niyang seroan. Sarap naman, batang-bata. Uwi ka pa ng mga tambay na ang tingin ko sa kanila ay mga demonyo na may sungay at pangil. Hiyang-hiya ako at halos ayoko nang lumabas ng aming bahay. Kaya lang, kailangan kong sundin si Itay para ibili ang alak at yose sa tindahan. Kahit grade 6 lang ang natapos ko, nauunawaan ko naman na talagang pamilya kami ng mga pokpok. Wala naman akong pagpipilian kaya kailangan kong lunukin ng hiya. Gabi na naman at nakatitig ako sa isa kong kapatid na naghahanda para pumasok sa beer house. Lagi na lang tayong pinag-uusapan sa bawat sulok ng ating barangay. Nakakahiya na talaga. Mabuti pa ang mga kaibigan ko. Kahit wala silang makain, hindi sila pinagbibili ng ama nila. Hiyang-hiya na ako, Roan. Kaya mag-isip ka na. Malapit ka na ring ibenta ni Itay. Bulong ng ate kong halos payat na dahil sa ilang lalaki ba naman ang gumagamit sa kanya gabi-gabi. Ate, natatakot ako. Anong gagawin ko? Wala, Roan. Wala kang magagawa. Nagagalit na ako sa lumikha sa atin. Bakit kahit anong dasal ko habang ginagamit ako ng mga demonyong lalaki sa club, bakit hindi niya ako tinutulungan? Sabi ng ate ko at napahagulhol na habang niyayakap ako. Narinig ko naman na sumisigaw na ang Itay at ihahatid na raw sila sa beer house na kanilang pinapasukan. Dali ang nagsipagtindig ang tatlo kong mga kapatid at halos napapatakbo na nang dahil sa takot sa aming Itay. Alam nila na baka masaktan sila ng Itay pag nakadalawang sigaw pa ito nang wala pa rin sila. Kinabukasan, dumating na nga ang aking kinakatakutan nang dumating sa bahay si Itay. Lasing ito at mayroong kaaway. Sinisingil siya sa kanyang utang dahil sa pagkatalo sa sugal. Saktong dumating na rin ang mga ate ko at kinuha niyang lahat ng kanilang pera. Pero hindi pa rin sapat para pambayad sa utang niya ang kanyang nakuha sa aking mga kapatid. Sumiksik ako sa ilalim ng aming papag dahil masama ang titig ni Itay sa akin. Sa isip ko na lang noon na baka ipagbili na ako ng Itay kasi kailangan niya ng perang ibabayad sa utang na kikitain niya mula sa akin. Buwisit na buhay ito, oo! Ayan, sinisingil na ako! Kailangan kong gumawa ng paraan, kundi baka ipapatay na nila ako! Sigaw ng Itay sabay tadyak sa aming lamesa. Kung hindi kasi siya makakapagbayad, baka nga ay ipapatay ito dahil ang kanyang pinagkakautangan na nagpapatubo ng pera ay likas na mga halang ang mga bituka. Ni hindi naman umiimik ang inay. Lagi naman niyong ganon na walang pakialam. Kahit gaano kalaki ang problema ng Itay, hindi siya nakikialam. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Amy at sinabi ko ang aking plano. Tumulo na lang ang luha ng aking kaibigan at awang-awa sa aking kalagayan. Saan tayo hihingi ng tulong? Ani Amy at nakatingin sa kawalan. Bahala na Amy, basta tatakas ako ngayon. Ilang oras din kaming walang kibo at nag-iisip. Ano ba naman ang laban namin sa hamon ng buhay? Bata pa lang kaming dalawa ni Amy. Kaya naman, naisip ng kaibigan ko na dalhin ako sa kanyang malayong kamag-anak. Isa raw itong bakla na kumukuha ng mga kasambahay sa lugar namin at dinadala sa Maynila. Yun ang naisip ni Amy at agad siyang kumilos at hinila ko patungo sa bahay ng malayo nilang kamag-anak. Roan, huwag kang magagalit sa akin ha. Pero pag tinanong ka ng kamag-anak namin kung
Ilang taon ka na? Sabihin mo, 20 years old ka na ha? At huwag kang matatakot sa kanya. Kahit naman bakla yun at masungit, wala na rin naman tayong ibang malalapitan eh. Amy naman, sa itsura ko ba na to? Maniniwala kaya siya na 20 years old na talaga ako? Siguro naman hindi tanga yun. Baka mapagalitan ka pa. Huwag na lang kaya. Wika ko naman na nag-aalinlangan sa gustong mangyari ni Amy. Pero Roan, wala nang ibang paraan. Kailangan mong sumama sa kamag-anak namin. Mabait naman yun, bakla lang kasi kayo maingay. Tapos marami naman siyang nabigyan ng trabaho dito sa lugar natin. Kaya lang matatanda ang kinukuha niya kasi kasambahay, tsaka yaya. Sige na Roan, magtiwala ka na. Kaysa naman mapunta ka pa sa beer house. Pero Amy, natatakot ako sa Maynila. Bata pa ako at hindi ko pa naman nararating yun. Dito lang naman tayo lumaki sa Samar. Hindi ko kayang magtrabaho bilang kasambahay. Baka mapahiya ka lang. Kaya huwag na lang, Amy. Natataranta na nga ako kung ano nga ba ang gagawin ko sa mga oras na yun. Pero dala na rin siguro ng labis na takot ng kaibigan ko na maipagbili ako ng itay. Kaya pinilit niya akong isama. Nilakad namin ang mahabang highway. Malayo-layo rin pala ang bahay ng kanilang kamag-anak na bakla. Malayo pa ba, Amy? Pagod na ako. Wala kasi kaming almusal kanina. Kagabi naman, halos wala nang natirang kanin sa akin. Naing ko ba kay Amy? Hayaan mo, Roan. Malapit na tayo. Kung sana may pamasahe tayo eh. Kaya lang, wala pareho tayong pera. Kami nakain lang paggabi. Pero ang mahalaga naman doon, hindi katulad ng tatay mo ang itay ko. Sambit ni Amy na tama naman din siya. Ayun, tanaw ko na Roan, ang bahay ng kamag-anak naming bakla. Si Tito Darwin yan, yun ang tawag namin sa kanya. At pagdating nga namin sa bahay ng bakla, maingay ito at nabibingi ako sa kanyang bunganga. Baklang bakla siya pero hindi naman nagsusuot ng damit na pambabae. Pero ang boses niya masakit sa tenga at agad nga kaming nakita nito. Hoy, Amy! Anong ginagawa niyo rito, ha? Ang layo-layo nitong bahay ko sa inyo. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo uuwi, ha? Mamaya kung ano pang mangyari sa inyo sa daan. Sigaw ng bakla na si Tita Darwin kung tawagin ng kaibigan ko. Tita Darwin kung maganda. Tulungan niyo naman po yung kaibigan ko. Baka pwede mo siyang dalhin sa Maynila. Bigyan mo naman siya ng trabaho. Kahit ano kasi baka bukas ipagbili na siya ng kanyang itay sa beer house. Gagawin pa siyang pok-pok. Saan ni Amy? Bakit? Ilang taon na ba yung kaibigan mo? Mukhang kaedad mo lang siya ah. Wala pa akong maibibigay na trabaho sa kanya. Baka makulong pa ako at child abuse yan. Umuwi na nga kayo. Muling sigaw ng bakla at muli itong nagtatatalak sa kanyang mga kausap na kababaihan. Mukhang mga nag-a-apply ding kasambahay sa Maynila. Hindi naman tumigil si Amy at halos magmakaawa na ito sa Tita Darwin niya. Sinabi niyang nanganganib na talagang ibenta ako sa beer house ng aking ama. Amy, hayaan mo na. Baka magalit pa sa'yo ang tita mo. Roan, wala na tayong ibang pupuntahan. Hindi ako papayag na mapahamak ka sa gagawin ng itay mo sa'yo. Nararamdaman siguro ng bakla na natatakot ako kaya sinabi niyang isasama na raw ako sa Maynila pero dapat lakasan ko raw ang loob ko. Sige na nga. Ay, kayong kabataan talaga, oo. Basta lakasan mo ang loob mo ha. Ayoko nang iyakin. Basta isasama na kita. Sige na. Wika pa nga ni Tita Darwin. Talaga po, Tita Darwin? Isasama mo na ang kaibigan ko? Salamat talaga ha. May tiwala naman ako sa'yo. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Tsaka tita, kahit dun mo lang makabayad ka ng utang na loob sa amin. Hindi po ba? Hinahabol ka ng taga noon ni tatay. Kasi ang laki-laki ng utang mo sa amin kaya sana huwag niyo pong pabayaan yung kaibigan ko ha. Kundi isusumbong kita kay itay. Hindi nun alam na umuwi ka rito sa Samar. Pananakot naman ng kaibigan ko at natatawa naman ako dahil nabago ang mukha ni Tita Darwin
at halatang takot siya sa tatay ni Amy. Hoy! Loka kang bata ka! Huwag mo kong isusumbong sa tatay mo ha? Yari ako roon. Baka maputol ang ulo ko. Kaya nga hindi ako pumupunta sa lugar ninyo at dito lang ako sa bahay namin eh. At babalik na muli ako ng Maynila bukas. Sige na nga, iwanan mo na rito yung kaibigan mo. Ako nang pahala. Pero bago ka umalis, tara, magmerienda muna kayo. Alam ko namang gutom na kayo. Saad naman ni Tito Darwin at mukha namang mabait ito. Ate, merienda nga kami ng soft drinks sa tinapay. Sigaw nito sa tapat na tindahan. Kawawa ka naman, Neng. Mabuti naman pala at naabutan niyo pa ako. Kasi halos 2 beses lang ako bumabalik dito sa Samar. Pag nagpapahanap ang agency ng mga kasambahay, saka lang ako nauwi rito. Hayaan mo, tutulungan kita ha? Saan nito at ramdam ko na isa siyang mabuting tao. Matagal din niya akong kinausap at awang-awa nga ito sa akin. Dahil marami raw siyang kakilala na namimili din ng mga bata at ipinagbibili sa Maynila. Pero sinabi niya na huwag matakot dahil hindi naman siya ganoon. Ewan ko ba, nung oras na yun, tiwalang-tiwala ko sa baklang yun. At naiisip ko na lang na siya na lang ang paraan para makatakas ako sa aking itay. Nagpaalam ako sa kaibigan ko at niyakap niya ako at sinabi nito na kung magkakaproblema man, malalaman din daw niya. Dahil alam daw niya kung sino ang sinamahan ko. At kamag-anak pa nila at tiwalang-tiwala siya sa kanyang Tita Darwin. Sinabi niya na magtiwala na rin daw ako upang hindi ako matakot. Nang kinagabihan din na yon, agad ding naghanda si Tita Darwin at sinabing kailangan na naming umalis dahil matagpuan pa ako roon ng aking ama. At nagtanong-tanong na nga si Tita Darwin tungkol sa aking ama at sinabi niyang totoo nga ang sinasabi ko. Sumakay kami ng pribadong kotse na pagmamay-ari raw ng kanyang kaibigan. May mga kasama kaming iba pang mga babae na mayroong edad din katulad ng sakin. Namamasukan daw ang mga ito na kasambahay at mga yaya. Roan, matulog ka muna ha? Huwag kang matatakot, kasama mo naman ako. Bulong ni Tita Darwin. Sinabi pa niya sa akin na huwag daw ako agad maghangad na makapagtrabaho. Aalagaan daw muna niya ako at kailangan daw muna na maging 18 years old bago ako makapag-apply ng trabaho sa Maynila. Inisip ko na lang na payag na ako para lang makalayo sa aking itay. Wala akong kadaladalang kagamitan noon. Kahit isang damit, sinabi ni Tita Darwin na siya raw ang bahala. Marami raw siyang damit sa Maynila. Umabot nga ng halos 2 araw ang naging biyahe namin mula sa Samar papunta sa Maynila. Habang nasa biyahe ay alaga naman ako ni Tita Darwin. Pinapakain ako ng baon naming biskwit at tubig. Roan, huwag kang bibitaw sa akin at lalayo ha? Dahil oras na mawala ka sa paningin ko ay hindi na kita makikita. Marami pa namang masasamang loob rito. Bulong ni Tita Darwin habang patawid kami sa malawak na kalye. Ihahatid daw muna niya ang mga kasama naming babae doon sa agency. Nagsipagtinginan sa amin ang mga tao dahil siguro sa anyo naming hindi makabago ang mga pananamit. At halatang galing kami sa probinsya. Nakatingala ako sa malalaking building na nakakahilong tingnan sa sobrang taas. Pinaupo ako ni Tita Darwin sa isang bangko at pumasok siya sa isang opisina. Mukhang iyon nga ang agency ng mga kasambahay na pinag-uusapan nila. Oh, dyan ka muna ha? Hawakan mo itong bag ko at huwag kang aalis riyan. Kukunin natin ang komisyon ko para may pera tayo ha? Sambit ni Tita Darwin. Maya-maya lang nakangiti si Tita Darwin nang lumabas sa opisina. Masaya ito at sinabi niya na mabubuhay na raw kami sa loob ng 1 buwan. Alam mo ba anak, ito ang buhay ko. Kukuha ako ng mga kasambahay sa mga probinsya at dadalhin ko rito sa agency ng Cubao. At instant, pera na iyan. Ganyan lang ang aking pinagkakabuhayan dito sa Maynila. At kung ikaw ay tamad, mamamatay ka rito sa gutom. At sa sitwasyon natin ngayon, Roan, mabubuhay tayo at hindi tayo magugutom. Basta't magsisipag lang ako.
At habang ikaw ay inihahanda ko para makapagtrabaho ka ng marangal, huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Pakakainin kita at ibibili ng gusto mo. Tara na, kakain tayo sa isang sikat na fast food para naman matikman mo ang pagkain nila doon. At mula ngayon, ampon na kita. Tatawagin na kitang anak, ha? Huwag kang matigas ang ulo. At kung ako man ay minsan maingay at laging galit, pagpasensyahan mo na ako. Ganoon lang talaga ang mga bakla. Bulong nito sa akin at napapatawa naman siya habang binabanggit yun. Maliit lang ang kwartong kanyang inuupahan at dikit-dikit ang lugar at iskinita na mga pinapasukan. Tabi-tabi ang mga bahay na halos dingding lang ang pagitan. Oh, huwag kang lalayo rito anak ha? Mawawala ka. Malawak ang squatter area na ito. Pero tingnan mo, may mga kaya ang ibang nakatira. Baka nga may kababayan ka rito eh. Masasanay ka rin dito. Ako ang bahala sa iyo. Marami akong racket dito at kilalang kilala nila ako. Sabi pa ni Tita Darwin. Naging utusan niya ako, patakbuhin kumbaga. Maraming racket ang Tita Darwin. Nagpapahulog ito ng mga appliances at kung ano-ano pa. Hanggang masanay na nga ako sa lugar na iyon. At habang kung saan-saan na ako napapadpad pag may iniuutos ang Tita Darwin, nakakita ako ng matanda na naka-wheelchair. Lagi ko siyang nadadaanan tuwing umaga na nagpapainit at lagi itong nakatingin sa akin. Matanda na ang babae at halatang senior citizen na. Hanggang sa isang araw, ang mga ngiti niya ay nagsimula na itong tawagin ako at nakikipagkwentuhan pa. Halata ko sa matanda na sabik ito na may kausap. Sinabi niya sa akin na nangungupahan siya sa isang kwarto na kagaya ng inuupahan namin ni Tita Darwin. Ang sabi niya ay solo lang daw siya. Sabi ko naman, paano siya nakakakilos ngayong naka-wheelchair na lang siya? Meron daw siyang mga inuutusang mga kabataan, kagaya ko at inuupahan niya. Sabi ko naman na ako na lang. At walang pag-aatubili na sumang-ayon naman siya sa aking sinabi. Mawalang galang na po. Pero asan po pala ang mga anak ninyo? Tanong ko pa sa kanya. Pinabayaan na nila ako, Ineng. Nandoon sila sa malaking subdivision. Hindi na nila ako sinasama doon. Ayaw kasi ng mga manugang ko sa akin kasi sakitin daw akong matanda. Ganon talaga ang buhay. Kaya kailangan kong magtiis dito. Naku, mahirap po ang solo lola. Baka mamaya mapahamak kayo kasi solo kayo rito. Pero hayaan nyo, lagi na lang kitang pupuntahan dito. Wika ko naman na nakaramdam ng kaunting awa para sa kanya. Sa awa naman ng Diyos, Ining, mababait ang mga tao rito. Hindi ito yung klase ng squatter area na magugulo. At dito sa ating area na ito, mababait ang mga tao at ang iba naman ay may kaya sa buhay. Ito kasing squatter area na ito, Ineng, ay may papel at ibinigay na ng gobyerno sa mga tao rito. Saan pa na matanda? Mula nga noon, ako na ang naging utusan ng matanda at halata ko naman na marami itong pera at nagtataka ako dahil hindi naman siya nakakapunta sa bangko. Hindi rin naman pumupunta sa ATM pero may pera ito. Iniisip ko na baka ang pera nito nakatabi lang sa loob ng kanyang inuupahan at nag-aalala naman ako sa kanya nang dahil sa bagay na yun. At dahil busy ang Tita Darwin kasi ipabalik-balik sa amin sa Samar at Bicol at kumukuha pa rin siya ng mga kasambahay at dinadala niya sa agency. Yun pa rin ang trabaho ni Tita Darwin kaya iniiwan na niya ako sa bahay ng solo at lagi naman akong nasa bahay ng matanda. At minsan, tinutulungan ko siyang maglaba at tuwang-tuwa naman ito sa akin. Hanggang sa isang araw, nagkwento ito at halos pumapatak na nga ang luha at hindi na niya napigilan pa. Natakot ako at sinabi ko na baka mamaya atakihin ito sa puso kaya nakaantabay ako sa kanya at nakikinig sa kanyang mga kwento. Alam mo ba, Roan, mayaman kami. Ang asawa ko, narunungkulan dati bilang politiko sa isang lugar
dito sa Cubao. At ako naman, retired teacher. Kaya may pension ako at yun ang ginagamit ko ngayon. At saka bukod doon, may kaya ang napangasawa ko. At ang mga naipundar namin kinuha na ng mga anak ko. Mga professional ang tatlo sa mga anak ko, Roan. Lahat sila may kaya sa buhay pero nang malaman nila na may sakit na ako, may cancer ako sa buto, Roan. At dahil siguro nakakabili pa ako ng mga gamot, kaya humahaba pa ang buhay ko. Pinabayaan na nila ako at iniupan nila ako ng kwarto rito. At dati, dinadalhan pa nila ako ng pagkain at pera. Ngayon, pinabayaan na talaga nila ako. Para akong asong iniwan na lang sa lansangan. Tanggap ko na ang lahat. Kung mamamatay man ako at andito ka, Roan, ikaw na ang bahala sa akin, ha? Wika pa ng matanda at naluluha na ito. Pumasok sa isipan ko noon na hindi lang pala ako ang may masaklap na kapalaran sa mundo. Inisip ko na ang matanda ay mayaman na at may mga anak pero may sakit at tinitiis siya ng kanyang mga anak. Samantalang ako, tumakas sa ama kong halang ang kaluluwa. At ikinuwento ko rin sa matanda ang patungkol naman sa buhay ko. Halos 1 taon din kaming nagkasama ng matanda pero nararamdaman ko na unti-unti ay humihina na ang katawan nito. Kaya sinabi ko sa kanya na ibigay ang address ng kanyang mga anak at pupuntahan ko. Baka sakali mahingan ko ng tulong kung may mangyaring masama sa kanya. Pero nagbili nito sa akin na huwag na lang at nakikiusap siya sa akin na hindi dapat malaman ng mga anak niya kung sakali man na siya ay pumanaw na. Roan, kausap ko na ang barangay at alam na ni Kapitan ang gagawin kung sakali na ako ay mawala na sa mundong to. Kilala ako ni Kapitan maging ang mga anak ko. Kaya kung sakaling may mangyari sa akin, Iha, pupunta ka lang kay Kapitan at alam na niya ang gagawin sa akin. Hirap na akong bumangon sa gabi. Marami nang sumasakit sa bandang likod ko, lalo na ang mga tuhod ko. Kaya alam kong hindi na rin ako magtatagal. Ayaw kong abalahin ang mga anak ko, kaya hayaan na lang natin sila. Wika pa ng matanda at patuloy na itong lumuluha. Maging si Tita Darwin ay dinadalaw na rin ng matanda at naaawa siya rito. Lagi niyang bilin sa akin na huwag ko raw pabayaan ng matanda dahil sadyang napakabuting tao raw nito. At dahil nga sa laging wala si Tita Darwin sa Maynila, nangyari ang hindi ko inaasahan. Biglang humina ang katawan ng matanda at hindi na ito makatayo. Kaya naman halos doon na nga ako natutulog sa kanila. Isang gabi, tinatawag niya ako at bigla itong bumangon. May ibinili nito sa akin. May itinuro siya sa aking isang itim na bag at sinabi nito na sa oras na siya ay mawala na huwag ko raw iyong ibibigay kahit na kanino. Agad ko raw itong itago sa bahay namin at huwag ko daw ipapakita kahit kanino. Saka ko na nga lang daw buksan kapag wala na siya. Lola naman, kung ano-ano naman po ang sinasabi ninyo. Ano po bang masakit sa inyo, ha? Baka pwede ko kayong dalhin sa ospital. Sige na po, matulog na kayo para mawala na po ang nararamdaman yung sakit. Or gusto niyo po ba ng tubig? Iinom po ba kayo ng gamot? Sabihin niya lang po sa akin, ha? Andito lang po ako. Wika ko naman. Ngumiti lang ito at muling nahiga habang ako naman ay muling nakabalik sa aking pagtulog. Pagkagising ko kinabukasan, bumungad sa akin ang isang malamig na katotohanan. Pumanaw na ang matanda. Matagal ako bago nakakibo. Titig na titig ako sa kanyang mukha. Maaliwalas ang mukha nito pero hindi na siya humihinga. At dahil inihabilin nga niya sa akin ang aking gagawin, matagal ako bago nakatayo. Nakatitig ako sa matandang naging lola ko na rin ng halos 1 taon. Maya-maya pa ay tumayo na rin ako at tinungo ang bahay nila Kapitan. Nang maalala ko nga ang ibinilin sa akin ni Lola na bag na itim, binitbit ko ito
at saka umuwi muna sa bahay namin. Nagkataon naman na wala si Tita Darwin noon at nasa Bicol. Kaya matapos kong iuwi ang bag na itim, nagsadya na ako sa bahay ni na Kapitan. At tama nga ang matanda. Alam na nito ang gagawin at may tinawagan nito at inasikaso ang matanda. Nagbilin pala ang matanda na ayaw niyang paglamayan siya at sumunod nga ang Kapitan sa gusto ng matanda. Matapos ang libing, habang inaalala ko ang aming magagandang pinagsamahan, naiiyak ako kapag naaalala ko ang mukha nito. Mga masasayang kwentuhan, mga aral na aking natututunan at higit sa lahat ay ang kanyang tulong na ipinagkaloob sa akin. Habang mag-isa ako at ako'y naiinip, binuksan ko na ang bag na binigay ng matanda sa akin at may sulat ito na hindi naman kahabaan. Kung kaya't kahit papaano ay nababasa ko pa rin naman ito. Kaya nauunawaan ko ang mga nakasulat. Nagulat na nga lamang ako sa laman ng bag. Marami itong pera at alahas. Nakalagay nga sa sulat na ingatan ko raw ang mga antigo niyang alahas at ang pera naman ay pagyamanin ko. Umaabot daw iyon ng halagang nasa 5 milyong piso kasama na ang ATM na nakalagay din ang PIN code na mayroon din daw laman na pera at sinabi rin sa sulat na kaagad ko rin daw kunin ang laman na pera sa ATM. Halos natulala ako. Mayaman nga ang matanda at dahil ako ang kanyang huling nakasama, sa akin niya ibinigay ang lahat. Hindi ko malaman kung paano sasabihin kay Tita Darwin ang lahat ng iyon. Pero dahan-dahan sinabi ko sa kanya, mabuti na lang at mabait din ang umampun sa akin. Sinabi niya na ibangko ko raw ang pera at ingatan ko ang mga alahas at mag-aral ako at magtapos upang magkaroon ng magandang buhay. Ipinangako naman niya sa akin na hanggang sa dulo ay gagabayan niya ako. Ganun na nga ang nangyari sa buhay ko. Nasa isang iglap na bago ang takbo ng aking buhay. Lagi kong dinadalaw ang puntod ng matandang tumulong sa akin at nakapag-aral ako at nakapagtapos ng kolehiyo. Sinabi ng Tita Darwin na magnenegosyo raw kami upang tuluyang mabago ang takbo ng buhay ko. Ang pera, anak, ay nauubos rin. Pero kung ilalagay mo iyan sa tama, ay lalago iyan. Sigurado ako matutuwa ang matanda sa gagawin mo. Payo pa nga ni Tita Darwin sa akin. Nakabili kami ni Tita Darwin ng lupa at nagpatayo kami ng mga paupahan at nagnegosyo kami ng isang salon na siya namang pinamahalaan ni Tita Darwin. Ako naman ay tapos na sa aking pag-aaral. Kung kaya't kaya ko nang magnegosyo at pinasok ko ang online business. At dahil na nga rin doon ay lumaki pa ang pera na ibinigay sa akin ng matanda. Binalikan ko ang pamilya ko sa Samar at tinanong ko sa mga kapatid ko kung gusto nilang lumuwas ng Manila. Pero sinabi nila na may buhay na sila roon at mayroon na rin kanya-kanyang pamilya. Masakit man, pero wala akong amor sa inay at lalo na sa aking itay. Hinding-hindi ko sila tutulungan at sinabi ko sa mga kapatid ko na patawarin nila ako at sila na rin ang bahala sa matatanda na rin naming mga magulang. Sinabi kong walang makukuha sa akin ang ama't ina namin kahit isang sentimo at nauunawaan naman nila ang lahat. Ang mga kapatid ko ang binigyan ko ng puhunan at masaya sila sa aking naging kapalaran. Ang kaibigan ko naman ding si Amy ay hindi ko nakalimutan. Higit sa lahat, siya ang matapang kong kaibigan na hindi nagdalawang isip na tulungan ako noong mga panahong wala akong makapitan. Sa ngayon, ako ay isang ganap ng matagumpay na negosyante online. Kumikita ng malaking halaga buwan-buwan. Hinding-hindi na ako maghihirap kailanman at hindi ko makakalimutan ang matandang tumulong sa akin. At ang taong bumago sa aking buhay, ang aking nanay-nanayan na walang iba kundi si Tita Darwin. Nanatili ito sa tabi ko. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na hanggang sa huli ay sasamahan ko siya at hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi ko siya pababayaan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.